Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah sirah at tinatalakay pa rin natin yung mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natalakay natin nung nakaraan si Hashim, yung lolo niya sa tuhod, kumbaga lolo ng kanyang ama. Si Hashim, na ang anak niya si Abdul Muttalib, anak niya si Abdullah, at si Abdullah, anak niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Hashim, siya nga yung nangangalaga sa mga Hujjaj. At nang namatay si Hashim doon sa Madina, ang pangangalaga sa mga Hujjaj ay napunta kay Al-Muttalib, yung kanyang kapatid na si Al-Muttalib. Wakana syarifan mutaan dafadlin fi qawmihi. Si Al-Muttalib, na kapatid ni Hashim, ginagalang din siya ng kanyang nasyon. So nung dinala na ni Al-Muttalib si Shaybah doon sa Makkah, hindi siya kilala ng mga tao. At inakala ng mga tao na ang bata na ito ay alipin ni Al-Muttalib. Kaya si Shaybah, tinawag siya ng mga tao bilang Abdul Muttalib, at ang palayaw na yun ay kumbaga dumikit na sa kanya. Yun ay naging tawag sa kanya ng mga tao. Yun na ang naging tawag sa kanya ng mga tao. At si Shaybah, ito nga ang kanyang naging pangalan dahil sa puting buhok na meron siya nang siya ay ipinanganak. So si Shaybah, nang dinala na siya doon sa Makkah ni Al-Muttalib, nang namatay si Al-Muttalib, siya na yung pumalit doon sa pamamahala sa mga Hujjaj. So nanatili, o kumbaga bumalik muli sa pamilya ni Al-Muttalib o pamilya ni Hashim, bumalik sa pamilya ni Hashim yung pangangalaga sa mga Hujjaj. Na sinabi nga, nang nagpaalam si Al-Muttalib sa mga kamag-anak, kumbaga yung mother side kasi ni Shaybah ay nasa Madina, sinabi niya, innama yamdi ila mulki abihi ila haramillah, na dadalhin daw niya ang bata doon sa Makkah upang si Shaybah ang mamamahala doon sa mga Hujjaj, doon sa haram o yung Masjidul Haram na tinutukoy. Faadinat lahu, at pumayag ang pamilya ng nanay ni Shaybah. Fakadima bihi Makkata muraddifuhu ala ba'ira. At dumating nga sila sa Makkah na nakaangkas sa kanya ang bata na si Shaybah. Nakaangkas kay Al-Muttalib si Shaybah. Faqala nasu hada Abdul Muttalib. Nang dumating sila sa Makkah, sinabi ng mga tao, ang batang yan ay alipin ni Al-Muttalib. Kasi nga hindi nga nila kilala. Hindi nila kilala. At hindi rin naman sila nagtanong muna bago nila tawagin yung bata na alipin ni Al-Muttalib. Pero itinama ito ni Al-Muttalib, hindi rin naman niya pinatagal at sinabi niya agad sa mga tao, wayhakum innama huwa ibnu akhi Hashim. Na sinabi niya, kasawian sa inyo, ang kasama ko na ito na bata,
ito ay ang aking pamangkin, anak ng aking kapatid na si Hashim. So itong Wayhakum, actually expression ito ng mga Arabo. Madalas maririnig ninyo ito lalong-lalo na ngayon hindi na masyado. Pero kung manonood kayo nung Omar series nga, madalas nyo itong maririnig at sa mga hadith, madalas nyo itong maririnig. Wayhak. Actually, ang wayhak, so sinasabi, ang origin talaga nito ay wajhak. Yung waj, aning waj? Mukha. Pag sinabing wajhak, mukha mo. O parang ganun. May sinabi yung tao na hindi mo nagustuhan, sasabihin mo sa kanya, mukha mo. So parang ganun. So, ibig sabihin, kahit yung mga Arabo pala, nung panahon ni Propeta Muhammad SAW, o kahit yung mga sahaba, nagagamit nila yung mga ganitong mga salita. Kaya naging issue ito yung ano ba yung hangganan na masasabi natin ng isang salita ay mura o hindi. Kasi ako madalas ko talagang expression tarantado o gago. Mura ba yun? Para sa mga balat sibuyas, mura, pero actually, kung yung mga sahaba, tingnan nyo, madalas nila mababanggit itong wayhak. Kung sa Tagalog, sa context nito, parang kumbaga, nag-uusap kayo, parang feeling mo, niloloko ka. Sabihin mo, ulul, hindi totoo yan. Wayhak. So parang ganun yung context. So, hindi siya mura. At actually, marami sa yung mga matatanda nating mga scholar, ng mga taga Mindanao, madalas mo marinig sa kanila yan. Tarantado, gago, tanga. Maririnig mo sa kanila yan. At hindi nila intensyon yung, kumbaga yung magmura. Sinasabi nila yung katangian ng tao na pinag-uusapan nila. Okay? So, dito sa konteksto nito, so ganito mag-usap yung mga Arabo, katulad lamang ng mga tao sa panahon natin ngayon na meron silang mga expression na hindi natin dapat na minamasama. Actually, si Allah nga sa Quran mismo, nababanggit niya yung salitang safi, yung tanga. Pwede rin siya mga hulugan na bobo. So, hindi yun kapintasan sa sino mang nagsasabi noon, kapintasan yun doon sa nagbibigay ng maling interpretasyon. So sinabi niya, yun nga, wayhakum o wayhak, ito ang aking pamangkin. At pagkatapos nga nito, faqama enda hatta tarara'a thumma innal Muttalib hulika bi deman. At nanatili pa si Shayba, at yun nga naging pangalan na nga niya si Abdul Muttalib. Kay Al-Muttalib na natili siya ng ilang panahon doon hanggang sa mamatay si Al-Muttalib doon sa lugar na tinatawag na Daman. Pero sa ibang libro nakasulat dito Burduman min Ardil Yaman, malapit na sa Yemen. So maaring si Al-Muttalib namatay siya doon sa Yemen habang siya ay nangangalakal doon sa lugar na tinatawag na Burduman. Fawalla ba'dahu Abdul Muttalib, at si Abdul Muttalib na ang nagpatuloy nga ng trabaho ni Al-Muttalib at syempre ng kanyang ama na si Hashim. Fa'aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim. At siya ay nagpatuloy ng trabaho ng kanyang mga ninuno at kanyang mga magulang. Wa syarifa fi qaumihi syarfan lam yablughu ahadun min abaihi. At actually si Abdul Muttalib, siya nga ay higit na marangal o naituring na mas marangal pa nga kaysa sa kanyang mga ninuno na si Hashim at si Muttalib. Wa ahabbahu qaumuhu wa adama khataruhu fihim, minahal siya ng kanyang nasyon at dinakila nila ang, kumbaga yung
yung pagtira at yung pagiging kasama nila ni Abdul Muttalib. Walamma mata al-Muttalib wathaba Nawfal ala arkahi al-Muttalib fagasabahu iya. Nang namatay daw si al-Muttalib, meron silang isa pang uncle at ang pangalan nito ay si Nawfal na nangamkam ng magiging papel sana o kumbaga magiging posisyon ni Abdul Muttalib doon sa Quraysh. So dito nababanggit yung mga salitang fagasabahu. Ang gasb, isingit lang natin ito. Magkaiba ito sa sarika. Pag sinabing gasb o maun magsub, pareho silang maun masruk wa maun magsub. Sa fiqh ito, pero singit lang natin. Kapag sinabing masruk, ninakaw. Kapag magsub, nakaw din. Pero pinagkaiba sa dalawa, sa sarika, walang pamimilit. Pero sa gasp, may pamimilit. Intindihan nyo? Sarika, pag nanakaw, yung gasp, maaring may translate natin ng pang-aagaw. Kaya yung pangangamkam, land grabbing, pang-hold up, pananakop, maaari nyo yung gasp, hindi siya sarika o ordinaryong pagnanakaw. Fagasabahu, so inagaw ni Nawfal mula kay Abdul Muttalib ang posisyon ng pangangalaga sa mga hujjaj at iba pang mga bagay na may kinalaman sa kanyang posisyon sa Quraysh. Fasa'ala rajulan min Qurayshin an-nasra ala amihi. Humingi ng tulong si Abdul Muttalib sa Quraysh laban sa kanyang uncle. Faqalu, la nadkhula bainaka wa baina amik. Pero ang mga hiningan niya ng tulong ay sumagot lang sa kanya na hindi kami manghihimasok sa problema mo at ng iyong uncle. Fakataba ila akhwalihi min bani Najjar abyatan yastanjidahum fasara qaluhu Abu Sa'ad bin Adi fi 80 rakiban. Pero sumulat siya doon din sa kanyang mother side, doon sa Bani Najjar, yung pamilya ng kanyang ina sa Madina, at dumating ang kanyang uncle, isa pa sa mga uncle niya na si Abu Sa'ad bin Adi, na kapatid mismo ng kanyang ina. Dumating ito sa Makkah kasama ang 80 sundalo na lahat ay nakasakay sa kabayo at sila ay nanatili doon sa Abta, malapit na doon sa Makkah. Fatalakahu Abdul Muttalib at sinalubong sila doon ni Abdul Muttalib. Faqala, al-manzilu ya khal. Sa sinabi ni Abdul Muttalib doon sa kanyang uncle na dumating para tulungan siya, sinabi niya na tumuloy kayo o pumunta muna kayo doon sa bahay para magpahinga. Pero sinabi nung kanyang uncle, la wallah, hindi, sumpa kay Allah, hatta alki Nawfalan, hindi ako tutungo sa bahay mo hanggang hindi ko nakakaharap si Nawfal, thumma akbala fa waqafa ala Nawfal. At tumungo na nga siya doon kay Nawfal at nakita niya doon si Nawfal sa may Kaaba. Wa huwa jalisun fil hijr ma'a masyayikhi Quraysh. At kasama ni Nawfal nung panahon na yon ang ilan sa matatanda ng Quraysh doon sa Al-Hijr. Yung Al-Hijr na tinutukoy dito, ito yung bahagi ng Kaaba na ito na yung Hijru Ismail, kumbaga na tinatawag. Doon sa Kaaba ngayon, di ba cube? Tapos merong parte na parang pabilog. Ganon.
Yun yung Hijr. Actually, yung Hijr na yun, bahagi pa rin talaga siya ng Kaaba. Kaya kapag magtatawaf ka, hindi ka pwedeng dadaan sa loob nun. Dapat dadaan ka sa labas nun. Kasi originally, bahagi talaga siya ng Kaaba. Ang Kaaba dati, hindi siya cube talaga na katulad ngayon. Parang pabilog yung dulo niya, parang barko. Ganun yung hugis niya talaga. Pero nga, nung tinayo ng Quraysh yung Kaaba, nung panahon na pinanganak na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinapos sila ng pera na halal. Kinapos sila ng pera na halal. Ayaw nila gumamit ng pera na galing sa prostitusyon, galing sa riba. Alam nila na mali yun, pero ginagawa pa rin nila. Pero sa pakiramdam nila na nagigilty sila sa masama nilang ginagawa, ayaw nilang gamitin yung pera na yun para ipatayo muli yung Kaaba. Kaya kinapos sila ng pera, kaya naitayo na lang nila yung cube. At yung mga sumunod na mga Muslim nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar Siddiq at yung mga sumunod na Khalifa, hindi na nila binago yun. Yun na talaga yung pinanatili nilang hugis ng Kaaba. Kasi nakita nila na yun din naman yung pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging hugis ng Kaaba, hindi niya yung pinakialaman. So naisip nila na maaring yun na yung mas tama, pero nananatili ang Hijr na yun na maituturing na bahagi ng Kaaba. Na-imagine nyo ba yung Kaaba ngayon? Kung makakita kayo ng picture ng Kaaba, so merong cube, tapos meron sa dulo nun na parang bilog na pader. So yun yung Hijr. So nandun nakaupo si Naufal, malapit doon. Fasalla Abu Sa'ad sayfahu, at binunot ni Abu Sa'ad bin Ali ang kanyang espada kay Naufal. Wakala, warabbal bait, sumpa sa Panginoon ng bait. So yung Kaaba kasi tinatawag din siya na al-bait, ang bahay. Hindi naman ito literal na bahay ni Allah, syempre, pero ito ay bahay, sambahan, kaya kumbaga kinilala na ito, tinawag na ito sa tawag na al-bait. La illam tarud ala ibni ukhti arkahuhu la amkanan na minka hadas safe. Kung hindi mo ibabalik ang kinamkam mo mula sa anak ng aking kapatid na babae, isasaksak ko sa iyo o tatagain kita sa pamagitan ng espada na ito. So pinagbantaan niya si Naufal. Ngayon, ilagay natin ito sa konteksto. So paano nagkaroon ng lakas ng loob itong si Abu Sa'ad na gawin yun sa harap ng Quraysh doon mismo sa Kaaba? E di pa teritoryo ng Quraysh yung Makkah. So itong si Abu Sa'ad at yung Banu Najjar, hindi rin sila basta-bastang ordinaryong tao. Okay? So doon sa Madina, katulad ng Al-Aus at Khazraj, marami ring malalaking mga angkan doon na hindi rin basta-bastang kaya ng Quraysh na makipagdigmaan laban sa kanila. At isipin din ninyo kung gaano karami yung kasama ni Abu Sa'ad. 80 katao yun. 80 katao. Halos ano yun? 2 platoon ng mga sundalo. 2 platoon ng mga sundalo, isang company ng mga sundalo. 80 katao. Nakapaligid kay Naufal. So hindi basta-bastang makakapalag si Naufal o yung Quraysh sa kanila. At yun nga, ang naging tugon ni Naufal, radadtuha alay, ibinabalik ko na ito sa kanya. Faashhidu alayhi masyayiku Quraysh. At sumaksi rin ang mga pinuno ng Quraysh na ibinabalik na nga ito ni Naufal. Thumma nazala ala Abdul Muttalib, at pagkatapos ito ay saka na lamang tumuloy sina Abu Sa'ad doon sa bahay ni Abdul Muttalib, faaqama indahu 3, at nanatili sila rito ng 3 araw. Sa itong 3 araw na ito, merong hadith tungkol sa pagtanggap mo ng bisita ng 3 araw. So maaari mong ituring ang tao na siya ay bisita ng 3 araw. Ipagluluto mo siya, bibigyan mo siya ng pagkain, asikasuhin mo siya. Pero kung higit pa rito,
ay hindi mo naman palalayasin, pero kumbaga naputol na ito na yung limit nung panahon ng pagiging bisita niya. Okay? So hindi na siya magkakaroon ng mga special na mga pribilehiyo, maaring ano man na siya, yung ano na, kumbaga natapos na yung mga privilege niya bilang bisita. So ito ay isang matandang kaugalian na ng mga Arabo na pagtibay sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maraming mga dating kaugalian ng mga Arabo na mabubuti na napagtibay sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre maaari rin naman na ito ay bakas din ng relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Okay? Maaring ito ay bakas din ng relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Thumma tamara wa raja'a ila al-Madinah. At pagkatapos ito ay nag-umrah yung uncle ni Abdul Muttalib at bumalik na sila ng Madina. At dun nga sa umrah, tinatawag din ito na maliit na hajj, na sa umrah ang ginagawa lang dito, isang tawaf, isang sa'i, at pagkatapos nun papagupit ka na ng buhok o magpapakalbo at tapos na yung umrah. Hindi ito katulad ng hajj na tumatagal ng ilang araw. Falamma jara dhalika halafa Nawfal bani Abd Shams bin Abd Manaf ala bani Hashim. Pero pagkatapos nito, si Nawfal hindi pa rin siya tumitigil. Kumbaga nagtanim siya ng sama ng loob at nakipag-alyansa siya doon sa Banu Abd Shams bin Abd Manaf. Kumbaga ito ay si Abd Shams ay kapatid din ni Hashim, isa din sa mga uncle ni Abdul Muttalib. At nakipagsabwatan siya laban sa Banu Hashim. Pero nalaman ng isa sa mga tribo ng mga Arabo ang plano na ito ni Nawfal. Nalaman nila. Walang maraat Khuza'a nasara bani an-Najjar li Abdul Muttalib. Pero nang nalaman daw ito ng Khuza'a at nakita nila ang suporta ng Bani Najjar kay Abdul Muttalib, nahnu wildanahu kama waladtumuhu. So sinabi nung Banu Khuza'a, si Abdul Muttalib ay anak din namin, katulad ng kung paano ninyo siyang itinuturing na anak. Si Khuza'a, matagal nang merong ugnayan ang Banu Hashim at ang Khuza'a. At ang Khuza'a, ito yung tribo ng mga Arabo na kumampi sa mga Muslim. Kahit hindi pa sila Muslim noon, ito yung tribo ng mga Arabo na kumampi sa mga Muslim. Saan? Sa Treaty of Hudaybiyah. Sa Treaty of Hudaybiyah, ang Khuza'a ay nakipag-alyansa sa mga Muslim at yung iba pang mga tribo, halimbawa dyan yung Banu Bakar, nakipag-alyansa naman sila sa Quraysh. At nasira ang Treaty of Hudaybiyah ilang buwan lang matapos na mapirmahan nito nang sinalakay ng Banu Bakar yung Khuza'a sa tulong ng Quraysh. Kasi yung armas ng Banu Bakar nanggaling ng Quraysh. Kumbaga naging parang sila lang yung nag-udyok sa Banu Bakar na sumalakay sa Khuza'a. At sa galit ng mga Muslim, syempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanya nagsumbong ang Khuza'a. Kumbaga nagalit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpahalaga sa kanyang alyansa kahit sa mga hindi Muslim. So nagkaroon ng alyansa sa Muslim at hindi Muslim at ito'y pinahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi naman siya kinakalaban, ang mga Muslim ay hindi naman kinakalaban ng Khuza'a. At ang ugnayan pala na ito ng Khuza'a at ng Banu Hashim, ang angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakatagal na rin pala. So malalim ang naging samahan ng Khuza'a at ng Banu Hashim. So sinabi,
fanahnu ahakku binasrihi. So sila raw na Banu Khuza'a ay mas marapat na magtanggol kay Abdul Muttalib dahil ang Khuza'a nga ay ninuno ni Abdul Muttalib sa father side. At itong sina Abu Sa'ad ay sa mother side. At katulad na nabanggit natin nung nakaraan, ang lipunan ng Quraysh ay katulad ng lipunan ng marami sa mga lipunan o mga society sa mundo na sila ay patricentric. Yung kanilang loyalty ay mas iniuugnay nila sa kanilang ama kaysa sa kanilang ina. Kasi nga, yung apelyido kinukuha sa ama. Yung pagmamana na ipapasa unang-una mula sa ama patungo sa anak. Hindi doon sa anak na babae o doon sa asawa ng anak na babae. Yan ang pinagtatalunan ng Sultanate of Maguindanao at saka ng, sino ba yung kalaban ng Maguindanao? Yung karibal nila palagi. Ismail. Buwayan. Yan yung pinagtatalunan. Kasi ang nag-aangkin ng pagiging kumbaga descendant ni Sharif Kabungsuan, dalawa nga. Yung Maguindanao at saka yung Buwayan. Yung Maguindanao, sila talaga yung mangunguna kasi ang kanilang lineage ay galing doon sa mga anak ni Kabungsuan. Pero yung Buwayan, manugang lang ni Kabungsuan. Yung anak ni Kabungsuan, nakapangasawa, yun yung ninuno ng mga Buwayan, yung asawa ng anak na babae ni Kabungsuan. So yung dito, nilalagay lang natin sa context yung sinabi ng Khuza'a kung bakit mas karapat-dapat silang magtanggol kay Abdul Muttalib kasi ang Quraysh, patricentric din sila katulad ng iba pang mga nasyon, iba pang mga society sa buong mundo. So ngayon nga, nagpunta sila sa Darun Nadwa. At ang Darun Nadwa, ito yung, kumbaga, konseho na meron ang Quraysh. Dito nagtitipon-tipon yung mga pinakamatatanda ng Quraysh kung paano susolusyonan yung mga problema, kung magdedeklara ba sila ng giyera. Kung maalala ninyo yung Omar series, yun yung lugar na kung saan sila nagmi-meeting. Yun yung Darun Nadwa. Diba si Abu Jahal, yung pinuno ng Quraysh nung panahon na yon, at nandun yung mga matatanda ng Quraysh, sina Al-Walid bin Al-Mughira, at yung iba pa, yun yung Darun Nadwa. At dun nga sa Darun Nadwa, nilinaw ng ang alyansa ng Khuza'a at ng Banu Hashim, nilinaw nila doon na sila ay nagkakaisa laban doon sa Banu Abdus Shams at kay Naufal. At sinasabi nga na ang alyansa na ito na rin ang alyansa na nanatili sa haba ng panahon hanggang sa panahon ni Propeta Muhammad SAW at nang nilabag nga ito ng Quraysh, sinalakay ng Quraysh at ng Bani Bakar ang Khuza'a, ay nasira ang Hudaybiyah at ipinagtanggol ni Propeta Muhammad SAW ang Khuza'a. Pero syempre, sa hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala para masakop na rin ang Makkah at ang Makkah ay maging dalisay para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa iba pang mga Diyos-Diyosan. So ito yung maikling kasaysayan ng kabataan ni Abdul Muttalib. Dahil marami pang mga mahalagang bagay ang nangyari sa buhay ni Abdul Muttalib at doon sa tafsir natin na talakay na natin yung pagdating ng hukbo ng mga elepante sa Makkah, si Abdul Muttalib ang pinuno ng Quraysh na humarap kay Abraha nung dumating sila. Si Abdul Muttalib. Pero bago pa yon, marami pang mga mahalagang bagay na nangyari sa buhay niya, matatalakay din natin inshallah. So doon sa pagtalakay nga natin, medyo paligoy-ligoy tayo, pabalik-balik, paikot-ikot. Kasi nga, inilalagay natin sa konteksto yung sira kung paano natin mauunawaan unang-una yung society ni Propeta Muhammad SAW at ano yung naging mga
motibo kung bakit ganun ang naging pagkilos ng Quraysh, ng mga Muslim, kumbaga yung social forces, bakit naging ganun yung kanilang mga pagkilos para maintindihan natin. Kasi napakahalaga ng sociology, sa totoo lang. Sa sociology, maintindihan mo yung mga bakit ginawa ng mga tao yung ganyan, bakit ganun sila mag-react, bakit pasama ng pasama yung mga tao habang tumatagal, bakit na-impluwensyahan sila ng mga bagay na yan. So sa ganung pagtalakay natin, ginagawa itong pagtalakay natin sa sira, alhamdulillah. Kasi ang history, hindi lang ito pagkakabisado ng pangalan, petsa, lugar. Pinakamahalaga dito yung makuha natin yung aral ng mga nangyari sa nakaraan para hindi natin mauulit yung mga pagkakamali noon. At syempre, makita tayo ng parallels, kumbaga, pagkakatulad sa mga nangyayari ngayon, sa mga nangyari noon, kasi kapag nakita natin yun, makikita natin ang solusyon, inshallah. Makikita natin ang solusyon, inshallah. So itutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.